Nakatanga si Xiaoba, at umaagos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Akalain mong ang napakahirap na tula na ito ay natapatan niya sa iba't ibang bersyon. Napatawa ng malakas si Li Yunxiao, haha. Paano naman ang apat na panahon, tag-init, taglagas, at taglamig? Natigilan si Xiaoba ng sandali, tsaka ng uyam, ang isang taon ay may apat na panahon. Tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig. Nasaan ang tagsibol? Kuyoring ng uyam si Li Yunxiao, natalo ka na ti mamatay ka na sa kamay ko, saan pa magkakaroon ng tagsibol? 10 taludtod ng tula, 9 na kabanata ng heometriya, 8 taktika ng panitikan, at 7 anyo ng heograpiya. Para makipagtagisan ka ng talino sa akin, malayo ka pa sa kalibre ko. Ihanda mo na ang leeg mo para sa bitay. Nawala ng tuluyan ng maipapanlaban si Xiaoba nang marinig ito. Habang natutulala siya, ang labanan sa kabilang panig ay naging napakalupit. Pinalabas ni Xiang ang mga bituin sa kalawakan ng Cosmic Galaxy, na sabay na pumatay presyon kina Zainam at Batienho at hawak ang ganap na kalamangan. Pareho silang nagsusuka ng dugo, malubhang nasugatan sa isang desperadong sitwasyon. Ang water elemental spirit ni Zainam ay paulit-ulit na nawasak, kaya napakahirap na nitong mabuo man lang muli ngayon. Tumingin siya sa direksyong ito. At halos masuka ng dugo sa sobrang galit, na umungal ng may puot, Xiaoba, ano ba ang ginagawa mo? Bilisan mo ti patayin mo na siya para makatulong ka rito. Walang ganang sinabi ni Xiaoba, Senior Zainam, natalo ako sa labanan ng talino. Ano ang dapat kong gawin? Sumabog ang galit ni Zainam at sumigaw, labanan ng talino mo mukha mo. Bilisan mo ti patayin mo siya para matulungan kami, halos hindi na makatagal ang ikalimang kapatid at ako. Ilang-ilang na sinabi ni Xiaoba, hindi naman yata maganda yan. Ang tao ay dapat may isang salita. Kung walang integridad, paano ka magiging isang marangal na tao? Marangal na tao mumukha mo. Nagsuka ng maraming dugo si Zainam. Si Batienho rin ay hindi malaman kung tatawa ba o iiyak, na nagsasabing, ang talo ay talo. Tuparin mo na lang ang pangako mo sa susunod. Tama yan. Pumalakpak si Xiaoba at ngumiti kay Li Yunxiao. Dahil sa mga sitwasyon ngayon, hahayaan muna kitang patayin ako sa susunod. Itinutok ni Li Yunxiao ang kanyang paningin kay Xiang, kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata, at sinabing, palampasin muna kita ngayon. Ang pagpatay sa halimaw na yan ang mas mataas na prioridad. Haha, sige, agad na bumalik ang sigla ni Xiaoba. Tumawa ng malakas habang sumusugod kay Xiang. Hawak ang isang mamahaling espada sa kamay, itinutok niya ito habang nagbubuntong hininga. Akalain mong haantong din tayo sa ganito sa huli, Panginoong Xiang. Nagdilim ang mukha ni Xiang habang itinataas ang isang kamao. At direktang sinuntok si Xiaoba sa mukha, na nagpatalsik sa kanya na parang isang sandbag. Subalit ang sword shi na yun ay nanatiling napakalakas, na pumutol sa lahat ng kalamnan sa kanyang bisig sa isang iglap habang tumatalsik ang dugo sa paligid. Isang bakas ng galit ang kumislap sa mga mata ni Xiang. Habang malamig na sinasabi, nung una ay natatakot ako na ang masyadong ingay ay makatawag ng pansin ng mga dakilang dalubhasa ng Red Moon City. Ngunit sa tingin ko ngayon, naging napakabisa ng iyong illusion array. Ngayon ay wala na akong dapat ipag-alala sa pagpatay sa inyong apat. Tinapak niya ang Armillary Sphere, na nagpakilos sa gitnang axis nito upang umikot. Na nagpabago sa terrestrial grid ng mundo at bumalat sa 3 miyembro ng 8 statues sa isang iglap. Kahit si Li Yunxiao ay hindi nakatakas. Ang buong mundo ay naging isang cosmic galaxy, isang kumikislap na kalawakan ng mga bituin. Ipinakita ng Armillary Sphere ang mga celestial star, na nagparamdam sa kanila na parabang nakatayo sila sa loob ng cosmic starscape sa kabila ng alam na mundo. Ang origin power ng kanilang katawan ay nalimitahan ng Star Force, kaya naging mahirap na ilabas ang kanilang buong lakas. Laps, anong klaseng misteryosong artifact ito para maging napakalupit? Sigaw ni Zainam sa pighati at puot. Tinitingnan ang tindig ng kalaban, malinaw na intensyon nitong patayin silang lahat ng walang pag-aalinlangan. Ito ay totoong pagbaril sa sariling paa. Sa wakas ay kumilos na si Li Yunxiao, hindi na kayang tumayo lang at manood. Alam niyang kung mamamatay ang 8 statues, mahihirapan din siyang makatakas sa kamatayan. Direkta niyang ipinatawag ang Divine Realm Tablet,
na nagliliwanag sa glazed glass light habang ang world power ay umaagos ng walang katapusan. Na pumatay sa kalangitan sa gabi. Sa gitna ng hangin, bigla itong naging isang banal na bundok, na nagpumiglas habang winawasak ang mga celestial star. Sabay-sabay tayong lumaban para sirain ang kababalaghang ito, kundi ay talagang tapos na tayo. Sigaw ni Li Yunxiao sa tatlo. Ang tatlong miyembro ng 8 statues, na halos mawalan na ng pag-asa sa ilalim ng heavenly phenomenon, ay narinig ang sigaw ni Li Yunxiao. Na para bang nakatanggap ng lakas. Nagbuntong hininga si Zainam, TSK, ang batang ito ay may ibubuga pala. Nabuhay ako ng mahigit 100 taon, kaya ang mamatay ngayon ay sulit na. Ngayon, ang makaladkad ng isang demon beast kasama ko ay magiging sulit ang lahat. Mapait na ngumiti si Ba Tianhu, hay, tila wala talagang paraan para magretiro. Ang pagpasok sa martial world ay nangangahulugang mamatay sa espada sa lalong madaling panahon, hindi mali ang mga salitang yon. Mamatay habang ginagampanan ang tungkulin. Ewan ko lang kung bibigyan ako ng aming matandang kapatid ng isang dakilang titulo. Tumawa si Xiao Ba at sinabi, basta, ang buhay kong ito ay utang ko na rin naman sa iba. Ang mamatay dito ay hindi lugi. Nagpakawala ng galit na puot si Zainam, ang kanyang katawan ay unti-unting naging malinaw habang ang mga patak ng moisture ay nabubuo sa kalangitan sa gabi, na nagpapakita muli ng water elemental spirit. Isang mahinang liwanag ang kumislap sa mga kamay ni Ba Tianhu habang nagpapakawala siya ng isang imbes na hiwa ng espada gamit ang lahat ng kanyang lakas, pinag-iisa ang tao at espada upang hiwalin ang void. Sa ilalim ng malawak na starry sky, ang buong lakas na atake ng tatlong Supreme Martial Emperors kasama ang pagpipigil ng Divine Realm Tablet ay nagdulot sa buong Celestial Star Phenomenon na magkaroon ng lamat sa bawat pulgada, na para bang ang tagumpay ay nasa paningin na. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Xiang tulad ng dati. Tumingin ng walang pakialam kay Li Yunxiao, tumawa siya, ang isang sacred artifact ay hindi itinadhana para gamiting pambato sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging kulay pilak-abo habang itinuturo ang isang daliri sa kalangitan, ang kanyang malalim na boses ay umuukit, mula pa noong sinaunang panahon, ang starlight ay walang hanggan at immortal. Bumagsak kayo mula sa sinaunang kalangitan. Kumislap ang pilak na liwanag sa kanyang mga mata habang bumubulong ng mahina si Xiang, Starfall. Sa mismong sandaling ito, ang buong cosmic world ay tila nag-freeze. Ang lahat ng oras at espasyo ay ganap na huminto. Ang tanging bagay na gumagalaw pa rin ay ang Divine Realm Tablet, na nagliliwanag sa napakagandang liwanag sa itaas, na ganap na hindi naapektuhan. Ngunit sa mismong sandaling ito, isang hindi inaasahang anomalya ang nangyari sa kalangitan. 10,000 mga bituin ang naging mga bumabagsak na meteorite, na umaagos pababa mula sa kalangitan. Sa harap ng mga mata ng apat, ito ay tulad ng katapusan ng mundo. Ang universo ay nagruntuhan, at ang lahat ng bagay ay nawawasak. Ang puso ni Li Yunxiao ay napuno ng matinding pagkabalisa. Pinipigilan ng world power ng Taiwei Armillary Sphere, ang kanyang kakayahang kontrolin ng Divine Realm Tablet ay lalong humihina, na nag-iiwan sa kanya na ganap na walang magawa sa kabila ng kanyang mga kagustuhan. Malamig na pawis ang pamatak mula sa noo ng apat, ngunit wala silang magawa, habang pinapanood ng walang magawa na matutupok na sila kasama ang mundong ito. Bigla, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiang habang nakatingin pababa ng may gulat na tingin. Sa loob ng mundo ng celestial stars, ang eksena sa ibaba ay bumalik sa malalim na underground cavern. Mula sa madilim na hukay sa ibaba, isang mahina at naiiwan na boses ang tila lumulutang pataas, tila naroroon ngunit mahirap hulihin. Ang isang gintong tinahing Amerikana ay nakasuot, ang kaluluwa sa demonhood ay naliligaw. Tulad ng umaagos na mga ulap at mabilis na tubig, ang fog ay nagtatakip sa langit at mga alon. Ang 10,000 hukbo ay naibagsak, hinihila pababa ang gintong sinag ng araw. Isang isip na nagmamalasakit sa 10,000 henerasyon, isang kanta na umuulit sa mga sinaunang araw. Ang tula na yun ay paiba-iba at malabo, ngunit malinaw na umuukit sa tainga ng lahat. Ang buong katawan ni Li Yunxiao ay nanginig ng matindi, ang tulang ito ang mismong taludtot na binigkas niya ng itanghal ni Ning Qiwei ang soul-shattering song. Bigla, isang linya ng Asher Light ang dumiretso pataas sa kalangitan. Pagkatapos ay pangalawa, pangatlo.
Kabuuang 9 na linya ang tumagos sa celestial star phenomenon, na agad na naging 9 na Asher Dragons na nagpakita ng kanilang mga ngipin at kuko na nagpapakilo sa starry sky. Ang nakakatakot na eksena ay naputol sa isang iglap habang ang mga bumabagsak na meteor ay nawala. Sa ilalim ng amok ng 9 na dragon, ang world power ay unti-unting natunaw, ang kalangitan sa gabi ay nabasag, at isang malabong berdeng liwanag ang lumabas habang ang totoong mundo ay muling lumilitaw. Pamatla ang mukha ni Li Yunxiao, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita sa harap ng kanyang mga mata. Sa isang nanginginig na boses, binigkas niya, 9 Dragon Sword Form, 1000 Avatars Manifestation. Sa gitna ng 9 na Asher Dragons na yon, isang nag-iisang figure ang lumabas mula sa dungeon sa ibaba, na tumatawid sa 1,000 milya sa isang hakbang upang makarating na lumulutang sa gitna ng hangin. Nagmamadaling ginamit ni Li Yunxiao ang lakas ng kanyang lunar eye. Gustong makita ang hitsura ng banal na anino ng malinaw. Isang pamilyar na mukha ang kumislap sa harap ng kanyang mga mata sa loob ng 1 segundo. Na walang iniiwang bakas man lang. Nang mawala ang taong yon, ang mundo ng celestial stars ay nawala kasama niya. Ang 4 na iba pa ay mabilis na nagkahiwa-hiwalay sa isang iglap, na naging mga linya ng liwanag upang tumakas. Sa sandaling ito, si Li Yunxiao na lamang ang natira, nakatayong tulala kung saan siya naroroon. Tanging isang boses lang ang patuloy na umuukit ng walang tigil sa kanyang puso. Kapatid na Merong, hindi ka talaga namatay. Mula sa malayo, mahigit 10 linya ng liwanag ang dumating sa isang iglap, na pumalibot kay Li Yunxiao ng napakahigpit na kahit isang patak ng tubig ay hindi makakalabas. Sino yan? Nagulat sa kababalaghan sa harap nila, ang mga Imperial Guard ay nalito. Nakikitang ang kanyang kultibasyon ay isang martial honor lamang, ang isa sa kanila ay malamig na sumigaw, ano ba ang nangyari rito? Nakikitang si Li Yunxiao ay nakatayo pa rin doon na tulala, ang Imperial Guard na yun ay tila nawala ng pasensya, na sumisigaw ng may malamig na ekspresyon, "Oh, sumagot ka agad. Kundi, pagdusahan mo ang kahihinatnan." Si Li Yunxiao ay hindi makabawi mula sa kanyang pagkagulat sa mahabang panahon, na para bang ang kanyang kaluluwa ay naubos na, sa loob ay nagtatanong ng paulit-ulit. Paano kang hindi namatay? Ano ba ang nangyari, kung buhay ka pa, nung oras na yon? Bigla, isang linya ng liwanag ang bumaba upang ipakita ang isang figura na may bahagyang nakakunot na noo. Sinabi ni Ning Hengfeng sa isang malalim na boses, Li Yunxiao, ano ba ang nangyari rito? Nakatayo si Li Yunxiao na tulala sa mahabang sandali, paulit-ulit na pinupukpok ang sariling ulo, patuloy na sinasabi sa sarili sa loob. Pumayapa ka, ayusin mo ang sarili mo. Sinabi ni Ning Hengfeng, napakaputla ng mukha mo, ngunit ito ang kinaroroonan ng dungeon, bakit ka narito? Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin agad. Inayos ni Li Yunxiao ang sarili at saka lamang nagsalita, ang Demon Race at ang 8 statues ng Death God Palace ay dumating para sirain ang kulungan. Ngayon, si Bani Ibining Ruobing ay nasa kamay ng Demon Race, at ang layunin nila ay makatakas sa Red Moon City. Kahangalan, galit na umungal si Ning Hengfeng, na sumisigaw, agad na ilagay ang buong lungsod sa mataas na babala. Walang sino man ang pinapayagang umalis sa Red Moon City. Naiintindihan. Mahigit 10 subordinate ang sumagot sa malalim na boses, na agad na naging mga linya ng liwanag at kumalat sa hangin. Nang makaalis na ang lahat, sinabi rin ni Ning Hengfeng sa isang seryosong boses, Li Yunxiao, ano naman ang ginagawa mo sa pagpunta sa dungeon? Sinabi ni Li Yunxiao, mahabang kwento. Natuklasan ko rin na si Bani Ibining Ruobing ay maaaring kasama ng mga demonyong ito, at pagkatapos ay nakakita ng mga senyales ng pagtakas sa kulungan mula sa Demon Race, kaya naman sinundan ko sila rito. Oh, napakatuwid at napakatapat, talagang bihira sa mundong ito, malamig na sinabi ni Ning Hengfeng, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi paniniwala. Alam din ni Li Yunxiao na ang paliwanag na ito ay hindi kapanipaniwala, ngunit ang kanyang isip ay nasa matinding gulo ngayon at wala siyang pagnanais na makipagtalo kay Ning Hengfeng, kaya sinabi niya ng walang pakialam, well, si Bani Ibining Ruobing at ako ay magkaibigan pa rin naman. Kaysa mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo sa akin, Panginoong Jun Xiao, bakit hindi mo nalang iligtas ang pangalawang batang binibini? Alam ni Ning Hengfeng na wala siyang magagawa sa kanya, kaya nakapagsanggal na lang siya ng malamig, mag-ingat ka sa sarili mo.
Ipinagpag ang kanyang mga manggas, tumalikod siya at umalis. Ang isip ni Li Yunxiao ay nasa matinding gulo rin. Itinutok ang kanyang paningin sa jade pendant sa kanyang kamay, mabilis siyang tumakbo patungo sa Breeze and Bright Moon Garden. Sa loob ng hardin, ang amoy ng mga bulaklak ay nanatiling tulad ng dati, at si Ning Qiwei ay nakaupo ng nakapikit sa meditative cultivation. Mabagal na lumakad si Li Yunxiao sa kanyang tabi. Nakatingin sa taong dating kanyang nakakabatang kapatid sa harap niya, ngunit kailangan na niyang tawaging senior ngayon. Mabagal na iminulat ni Qiwei ang kanyang mga mata at sinabi, "Hindi ka ba umalis? May iba pa ba?" Nagbuntong hininga si Li Yunxiao at isinalaysay ang lahat ng nangyari, kabilang ang bahagi ng mga alaala ni Tang Jia, pati na rin ang labanan sa dungeon. Gayunpaman, inalis niya ang paglitaw at biglang pagkawala ni Merong Zhu, na sinasabi sa halip na ilang tao ang nagsama-sama upang lumikha ng kababalaghan ng mga water dragon na pumaitaas sa kalangitan. Sinabi ni Qiwei na may kalmadong ekspresyon, ang batang iyon ay hindi kailanman nalaman ang taas ng langit at lupa. Kung hindi lang dahil sa napakahalaga ng tournament, pinabayaan ko na lang sana siya para makita kung paano siya matututo ng leksyon. Mapait na tumawa si Li Yunxiao, ang lakas ni Xiang ay napakalupit. Kahit ang 3 miyembro ng 8 statues na nagsama-sama sa akin ay hindi nakakuha ng tagumpay. Senior Qiwei, mas mabuting kumilos ka na ng personal. Sinabi ni Ning Qiwei, walang anuman yun. Bolza nakasara ang lungsod at nakabukas ang City Protection Array, walang sino man ang makakaalis ng walang tunog. Kung kailangan ko pang kumilos ng personal para lang hamuli ng ilang magnanakaw, ano pa ang silbi ng pagpapalaki ng Red Moon City sa mga taong yun? Mas mabuting buwagin na lang sila. May plano talaga ako na makakahuli sa mga taong yun, biglang sinabi ni Li Yunxiao. Kung ang isang nakabukas na pinto ay biglang lumitaw sa sandaling ito, ano ang gagawin ng mga tao sa loob? Naiintindihan agad ni Ning Qiwei at sinabi, ang ibig mong sabihin ay mag-iwan ng puwang para ilabas sila. Ikaw at ang iyong ama ay puno pa rin ng mga tusong plano tulad ng dati. Isang ekspresyon ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa mukha ni Li Yunxiao na para bang gusto niyang magsalita ngunit huminto, na tila nag-aalinlangan at hindi sigurado. Sinabi ni Ning Qiwei, walang kailangang malaking distansya sa pagitan mo at sa akin. Kung may gusto kang sabihin, magsalita ka ng malaya.